What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, yes, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click yung like nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, i-review natin tong 240 watts DC to DC converter. So ang input niya guys ay 12 volts. Ang output niya naman ay 48 volts at 5 amps max. Ayan. So ito guys ay gagamitin kasi ito para sa 150 watts na PoE injector para sa LS or Starlink. So, dito kasi siya guys ilalagay yan. So, ayan. Pakita ko muna sa inyo kung paano to ilagay. So, alis muna natin to guys kasi patatanggal siya guys eh. So, etong yellow at saka black. So, yung yellow sa may positive po yan. So, ayan guys. So, positive. Tapos yung black doon sa negative. So, ilagay nyo lang siya dito guys. Yan. Wait lang. Kuha tayo ng screw. Ayan guys. So, kaya ko rin to binili. Para siya guys talaga dito. Ayan. So, yan siya guys. Ganyan siya i-connect. And then, eto guys, sa battery nyo na to guys, lalagay 12 volts na battery. Ayan, 12 volts. Ayan. Bali guys, totoo bang hanggang 12 volts lang talaga to? Kasi ang nakasulat dito ay, ayan, 12 volts input. So, isipin nyo, baka 12 volts input lang siya. Pero hindi guys. Ito po ay 12 volts up to 24 volts. Okay? Pero ang output niya is talagang 48 volts. Ayan. So, tagalin na natin to rito. Pinakita ko lang guys kung para saan to talaga ilalagay. So, alam niyo naman na para dito talaga to eh. Sa mga nanonood dyan na gumagawa ng piso wifi or gumagawa ng Starlink, alam nila to guys. Pero sa mga baguhan at walang alam dito guys sa ganitong module is kailangan natin ituro sa kanila yan guys. So wala akong Starlink pero kaya ko binili to para magkaroon lang din ako ng idea how it works. Ayan. So eto nga pala guys ay binuksan ko na yung loob nito. Okay, so pakita ko sa inyo yung dumi. Wait lang. Ito guys yung dumi oh. Ayan. So ano siya, silicone rubber. Ayan. Rubber siya pero silicone guys. Ayan. Ayan oh. So hindi ko alam ang tawag dito. Ang ginagawa kasi nila dyan ay nilalagay nila dito yan guys. So dito na guys nilalagay yan. So nakaganyan tapos mainit yan or warm yung silicone rubber tapos dito na yung guys nilalagay yan. Pinupor nila yan dyan. So pag napuno ng ganon, so silyado na yan guys. So isipin nyo ay pagka nasira to, hindi na siya repairable. Okay? Ang hindi repairable guys, pagka nasira to is epoxy. Mahirap tanggalin ng epoxy versus sa silicone rubber. Ang silicone rubber, tungkabin nyo lang, gamit lang kayo guys ng ganito. Kailangan matibay yung pantungkab nyo. Ayan. So, saan ko ba nabili to? Sa iFixit po to nabili. So, ayan yung pinantutungkab ko dyan hanggang sa maubos siya guys. Hanggang sa makita ko yung board. Kaso guys, ingat kayo kasi baka pagkatungkab nyo, tulad nito, pagkatungkab nyo, matanggal nyo yung capacitor, matanggal nyo yung resistor. So, kailangan may limit lang kayo guys. So, limitahan natin siya ng gano'ng kalaki to. Ayan. So,
ano siya guys, 3/4 inch. Okay, yun ang limit nyo guys. Lagyan nyo ng limit. And then kapag konting-konti na lang, pwede nyo siya guys tungkabin kasi konti na lang yung natitira. Okay, kasi kapag hanggang dito pa yan, makapal pa yan guys. Kung makikita nyo kung gaano kakapal yan, no. Pero yan. So, tama ba? Or 1 inch guys. 1 inch, pwede pa. Pwede pa kayo magtungkab. Ayan, 1 inch lang guys. Or less than 1 inch. Basta ganyan. Ayan. Kasi isang square na to is 1 inch. So, ayan guys, kung nakita nyo. So, hanggang dito lang. Ayan. So, ayan. Ano nga guys, 3/4 inch lang kailangan nyo. So, ayan. So, pwede siya i-repair pagka rubber tag dito, silicone. Ayan. Kasi, ang mangyayari dyan guys ay ang fuse lang yung sira. Ito, 30 amps guys yung fuse na to. Ayan. Ayan, 0.3 amps. 30 amps. So, ang nangyayari kasi dyan kapag na-shorted nyo tong output, so ito, napuputok to. Or, mabaliktad nyo to, puputok to guys. Okay? So, ayan. At, pakita natin sa inyo yung board mismo. Ito guys, yung board na to is maganda. Promise. Gustong gusto ko tong model na to. Hindi ko alam na sila pa rin yung gumagawa nito. Kala ko wala na tong model na yan guys. Yung day green. Ayan o. Kasi almost lahat ng power supply module ko guys ay day green. Maganda yung ano nila guys, design. Ayan. Ayan guys. Okay. So, registered day green siya guys. So, kung makita kayo ng ganito na brand ay day green, kasi dito guys, hindi nyo na nilalagay kung day green na yun. Wala. Pag nakakita kayo day green ng brand, ano nyo na agad yun guys. Opportunity yun. Bihira lang magkaroon ng ganyan guys. So, pakita ko sa inyo. Wait lang. Diin. Matigas. At kung tatanungin niyo ako saan din to galing, yung screwdriver ko na to, ito po ay galing sa ayan, LTT store. Okay, kay Linus po. So, binili ko rin to guys. Ayan. Pakita ko sa inyo yung itsura. Eto guys, bumili ba ako dito kasi yung pagkakadesign dito guys, ang galing. Kasi ginamit niya ay aluminum board yung ginamit niya. Ayan. Okay. Kasi ang regular na board lang guys ay yung ano lang, yung ganito lang. Ito regular board. Pero ayan guys, so aluminum yung gamit niya. Halos pares yung kapal. Pero guys, aluminum siya. Ayan, aluminum. So ngayon, ang nangyayari, imbis na sumusobra yung init ng dual diode, tsaka yung, ayun o, yung MOSFET na yan, N-channel MOSFET, kasi dalawa rin yan, tag single lang yan, dalawa siya, pero single yan guys. So kaya hindi umiinit yan, kasi natatransfer niya agad yung init dito. Kaso ang downside is, ayan, wala siyang thermal paste na nilagay. Walang thermal paste na nilagay. Ayan. Kaya ang tag dito, minsan nag-iisip ako na bakit hindi siya mainit? Kasi guys, nandito lang yung init. Hindi nagto-transfer dito. Okay? Meron siyang tornilyo. Ayan. Pero guys, iba pa rin yung may thermal paste. Okay? Iba pa rin yung kasi ang init niya, so sabihin natin kumakalat man yung init niya, pupunta rito lang, hanggang dito lang yan, tapos i-transfer niya rito bago pa siya uminit buo. Pero kung lagyan niya ng thermal paste yan, ayan, or sabihin natin hanggang dito lang, kung nasan yung umiinit lang, so eto, dito lang siya maglagay,
at saka dito sa may dual diode. So dito ka lang maglagay or basta dito sa lugar na to, etong dalawa na nirito, tapos yung isa rito guys, eto, tsaka doon sa dalawa na yon. Diyan ka lang maglagay, tapos lagay mo rito. Pagkalagay mo rito, tapos tanggalin mo ulit, tingnan mo kung nasaan yung thermal paste dito, lagyan nyo rin dito, and then kabit nyo na guys. So pakita ko sa inyo para naintindihan nyo yung sinasabi ko. Lagyan natin thermal paste kasi kailangan din natin ito i-test para pakita ko sa inyo na ito po ay napakagandang power supply. First time ko talaga makita ng ganitong power supply. Ang bigat pa. So ayan guys, dito yung dalawang N-channel MOSFET. Ayan. Tapos nandito naman yung ito naman yung dual diode guys. Ayan. Dagdagan ko pa yan. Wait lang guys. Kuha pa ako ng ganito kasi ito parang wala na ata ito. Wait lang. Tsaka pagka sa sarili kong gamit guys, hindi ako nagtitipid. Kasi gagamitin ko siya guys eh. Ano pa kaya sa inyo guys sa tag dito sa mga design ko? Hindi ko kayo titipirin kasi binayaran niyo yung inano niyo guys sa akin eh. Binayaran niyo yung binili niyo sa akin eh. Binayaran niyo yung component nun eh. Uys, nasira na. So ayan guys, talagang dinagdagan ko pa. Ayan. Talaga na siya dito. Ayan. Balik na natin siya. Ay. Ayan, mahigpit. Mas maganda guys kasi pagka na-hand tight nyo siya, yun talagang alam nyo na napaka tigas na. So malalaman nyo na kabit na talaga siya guys. So bago yan, bago natin siya i-test, baka tanungin nyo ako kung ano yung nakalagay sa IC nya. So wala pong number yung IC nya. Ayan guys. Walang number yung control IC, pero alam ko yung kung ano talaga yung working niya, kung ano talaga yung original number niya guys. Pero wala siyang nakalagay dito. Binura po. Ano, naka-laser erase siya yun, or dinelete siya ng laser guys. So walang nakasulat kahit na ano, kahit na galaw-galawin natin yan, wala talaga kasi naka-laser siya. Pero alam ko yung number niyan. Tapos yung MOSFET wala nang nakasulat. Pero madali lang kasi guys sa MOSFET eh. Kasi low voltage lang yung pumapasok sa kanya. So less than 25 volts yung MOSFET na yan. Pero kailangan mataas yung amperage ng source to drain. Ayan. Tapos yung dual MOSFET doon, wala din nakasulat guys. Ayun o. Borado din. Pero may alam ko dyan guys. Alam ko yung mga yan. Dito naman sa dual diode guys, wala din nakasulat. Binura rin siya guys. Pero alam ko rin yan. Kasi ginagamit ko yan sa jump start ng kotse. So, kahit naburay nila yan, alam ko kung paano to mag-work. Kasi, yun nga, nagde-design din ako ng power supply. So, kaya alam ko rin na maganda tong power supply na to guys. So, ayan. So, test na natin siya kasi dalawa naman yung electronic load natin. Ayan. So, itong electronic load nito, kada isa is 100 watts. Ang kaya niyang ang kaya niyang i-test. Ayan. So, ito guys ay 240 watts. Okay, so 200 watts lang makuha natin dito, okay na. Okay? Kasi 150 watts lang kailangan natin eh. So, ayan. So, ayan. Lagyan na natin to.
Ayan siya guys. Nakalagay na siya. Tapos buksan ko lang yung power supply. And then lagay natin to rito. So 12 volts tayo guys, syempre. 12 volts, 18 or 20 na natin guys. Ayan, 12.6 volts. Tapos 20, ayan guys. Nakalagay na pala. So 12 volts yung output niyan at 20 amps. Ayan. So, open na natin. So, kumukonsumo lang siya ng ang baba. Tingnan nyo yung consumo niya lang guys. Oh, nang wala pang load yan ha. So, 0.12 watts. Or, ayan oh, yung amps niya guys, oh, 0.01 amps lang. Baba niya kumukonsumo. Ganyan talaga kapag ka DC to DC. Pero, ang output niyan guys, ano na agad, tag dito, 48 volts na. So, ayan guys, tingnan natin. So, nakalagay na siya sa 100 watts. Ayan guys, para makita nyo. Ayan, 100 watts. Sa baba, 100 watts na rin guys. So, i-on lang natin siya. So, nakita nyo, 47.4 volts. Ayan guys. So, ito guys, i-on na rin natin. Ayan guys, so, almost, ayan guys, 100 watts. 100 watts guys. So, 99.9 watts. Almost 100 watts. Tapos tignan nyo yun guys, oh. So, ang kinakain niya ay 225 watts. At almost 18 amps. Almost yan guys, so 17.9 amps. Tapos yung init niya, ayun ang hinahawakan ko. Wala. Grabe, ang lakas. Promise. Ayan guys, oh. Kita nyo. So, ayan guys ha, papakita ko rin sa inyo na babaguhin ko yung voltage nya. So, ano mo natin guys, patayin muna natin to. So, babaguhin natin yung voltage nya. So, sa 12 volts, ang efficiency nya guys ay 90% efficiency. Okay? So, yung ina-output nya is 90%. So, pagka ginawa natin tong 24 volts. 24 volts, ayan. So, tingnan nyo yung efficiency, ha. So, open natin to ulit. So, ito, open na natin. Ayan. Ayan guys, ha. So, 100 watts. 98.6 watts. Almost 100 watts, guys. So, 200 watts, ha. So, ayan guys, 210 watts. Tapos, tignan yung amperes niya. 8 amps lang, 8.7 amps. So, equivalent po niyan is nasa 94, guys. 94% efficiency. Pagka tumaas yung voltage, mas mataas yung voltage, mas mataas yung efficiency niya. Okay? So, at least, pinapaalam ko lang sa inyo na ganito kaganda to. Okay? So, ayan guys. Wala, hindi talaga siya guys mainit. Walang kainit-init. Pa rin binubugan ng electronic load. Ang init guys. Init oh. Sarap ang init. So, ayan guys. Patay na natin. Ayan. So, at least napakita ko lang sa inyo na pwede siya sa 24 volts. Okay guys, kasi nga alam ko kasi yung circuit niya. Alam ko paano mag-work. So, kahit sabihin nila na 12 volts lang, pwede po siya ng 24 volts. Kung pares tayo guys ng nabilhan or pares tayo ng circuit. So, sa inyo, pagka nakalagay 12 volts at binuksan nyo yung sa inyo, tapos pares tayo ng circuit, pwede po yan ng 24 volts. Okay? Pero kapag nakalagay dyan is ano lang yan guys, 12 volts
tapos di nyo naman mabuksan, di 12 volts nyo lang kasi mahirap na. Baka sabihin nyo, nang dahil sa akin nasira yung module nyo. Ayan. So, kaya pinakita ko lang sa inyo na pwede siya sa nasa 24 volts. Kahit na nakalagay is 12 volts lang. Tsaka yung capacitor niya rin naman guys up to 25 volts yan Ayan So 1 volt, pag mag 25 volts, tsaka lang to masisira guys. Pero may 20% to na taas pa bago siya pumutok. So pagka dinagdagan nyo yan 25 volts ng 20%, ayan, meron pa tayong konting voltage bago siya uminit and then umusok, then pumutok. Pero 24 volts lang tayo, so ibig sabihin hanggang 24 volts lang to guys. Okay, 25 volts yung capacitor, minus 1 volt, 24 volts, ganyan lang tayo. Ito naman guys, yung output capacitor niya is 50 volts. So kaya hindi siya pwedeng itaas ng 51 volts. So kasi meron siya ritong potentiometer para taasan yung output voltage niyan guys. So hindi ko na ginagalaw yan guys. Hinahayaan ko na lang na ayan, original pa rin yung voltage niya. Pero pwede yan guys taasan. Umabot siya ng more than 50 volts guys. So ayoko kasi baka pumutok yung mga capacitor. Pero pwede pa rin guys palitan yung mga capacitor na yan kung gusto niyo palitan. Pwede niyo palitan ng 63 volts na 1000 kung merong available. Basta 63 volts kung gusto niyo palitan guys. Pwede niyo dagdagan ng dual MOSFET. Pwede niyo pang dagdagan ng isa pang tag dito, N-channel na MOSFET. Ito pala guys, dual diode. So pwede niyo dagdagan ng dual diode. And then ito, pwede nyo pandagdagan ng isa pang N-channel MOSFET. Ayan. Okay? So, at least, may idea lang kayo. Ito guys, hindi ito transformer. Ito po ay shunt transformer. Pero hindi siya guys transformer na yung tag dito, may primary at secondary. So, ito po ay para sa shunt lang guys. Or, para makita niya, or para tag dito, malimit niya yung current sa output guys. So kaya nakalimit lang to as 5 amps, okay. So ayan guys, at kung may katanungan pa kayo, sasagutin ko kayo guys sa next video pa natin yun, pero hindi ngayon syempre kasi hindi ko naman alam kung ano yung itatanong nyo So ayan. So, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo all guys, bye, peace.